Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay po sa bawat isa. Muli, samahan ninyo ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programa Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pag-aaralan ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Joshua chapter 12 verse 22 na may pamagat na King Kadesh and Jokneam in Carmel. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan at pusong mapagpasalamat sa mga mensahe na aming pag-aaralan upang sa gayon ay maging mabuti kaming tagasunod at makabahagi sa pagpapalaganap pa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Atin pong basahin ang Joshua chapter 12 verse 22 hango sa magandang balita Biblia. Ang mga haring nalupig ni Josue verse 22 ng Kades at ng Jokneam sa Carmelo. Ang mga hari ng Kades at hari ng Jokneam ay mga pinuno na kabilang sa 31 hari ng Kanaan na nalupig na mga Israelita sa pamumuno ni Josue sa panahon ng kanilang paglalakbay at pananakop sa lupang pinangako ni Yahweh. Walang pangalan na binanggit sa Biblia ang mga haring ito. Ang matagumpay na paglupig sa mga hari ng Kades at Jokneam ay tagumpay na pinagkaloob ni Yahweh upang mapalawak ang teritoryo na nasakop na ng mga Israelita. Ito ay isang pagpapala sa kanila. Ito ang mga lupain na hinati-hati ng mga lipi ng Israelita ayon sa utos ng Diyos. Ang lupain ng Kades ay pinagkaloob sa lipi ni Naphtali ayon sa Joshua chapter 21 verse 32 at 1 Chronicles chapter 6 verse 76. At ang lupain naman ng Jokneam ay sa lipi ni Zebulun ayon sa Joshua chapter 9 10 to 11 at sa Joshua chapter 21 verse 34. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng pangako ng Diyos sa mga Israelita dahil sa katatagan at marubdob na pagsunod ni Josue sa kautusan ng Diyos. Kaya naging matagumpay ang pananakop na ito. Sa personal na application sa ating buhay ay ipinapakita lamang na anumang hirap ang ating pagdaanan sa buhay kung mananatili tayong matatag sa pagsunod at pagtitiwala sa salita ng Diyos, tayo ay magtatagumpay dahil may magandang layunin ng Diyos sa buhay natin na tayo din ay maging masagana. He who promise is faithful. Lahat ng nangyayari sa atin ay may magandang purpose si Lord. Kagaya ni Josue na namuno sa Israelita sa pagsakop sa mga hari na makapangyarihan, nagtagumpay sila dahil sumunod siya sa utos ng Diyos at sinamahan sila sa kanilang mga labanan. Tayo din sa ating pamilya ay pamunuan natin na maging matatag tayo sa ating katapatan sa Panginoon dahil may nakalaan din sa ating pamilya na pagpapala dahil anuman ito sa takdang panahon, ito ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Sa tingin man ng tao ay imposibleng mangyari pero sa pananaw ng Diyos, walang imposible at walang makakahadlang sa kalooban ng Diyos. Obedience is the key. Pag si Lord ang nag-utos, sunod lang tayo. I-build natin ang deeper personal relationship natin sa ating Panginoon. Stay focused sa salita ng Diyos para lagi tayong naka-align sa plano niya sa ating buhay. Ang problema o pagsubok ay walang pinipiling panahon. Ang Diyos natin sa lahat ng panahon, maliit man o malaking pagsubok, sinasamahan niya tayo. Tandaan, palagi na maging masunurin tayo at gumawa ng mabuti ayon sa salita ng Diyos.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe. Nawa ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon at paalala sa amin na patuloy kaming sumunod sa iyong salita. Dahil ito ay para sa aming ikabubuti at gayon din para ikaw din ay malugod sa amin. Walang problema o challenges na malaki ang hindi mo kayang mabigyan ng kasagutan. Ikaw ang madakila Ama namin sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo na nakarinig at napagpala ng salita ng Diyos. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Maine. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. God bless!